stop thinking about negative stuff and I need to focus on the positive things. Ayun lang po. Amen po. Ano naman yung advice mo, Ate Zach? Paano Ayun ka po, magkakaroon ng motivation? Parang bilang kabataan, 'di ba? Parang in your age, how you motivate other people? oh, para sa akin po, ang paano ko sila mamo-motivate is sasabihin ko lang po na lagi kayong mag-pray dahil, nagbibigay lakas po talaga yung pagpe-pray. I swear po kasi ayun po ranas ko na po talaga na parang nagiging solusyon ko na po yung prayer and, parang magbasa po kayo ng mga Bible verse kasi po may mga Bible verse na nagbibigay motivation po talaga. Ayun lang po, amen po. Amen. Praise God. Next, sino pa ang gustong mag-share? Kuya John. Ayan, tita. Chipate muna. Magpapaan ang buhay mo. Malalaman natin kung ano ang tama at mali at kung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan at kung ano yung daan na dapat natin isa sa buhay at nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Yung number 2 po, nagbibigay focus sa buhay niya. Niya gawin na? Jay, Ato ni. motivation. Na ito. Asan? Ay, asan ba? Buhay na naitututon. Buhay na ituton ito sa nais ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga ng ang ating isip at puso ay nakatuon sa layunin ng Diyos upang magawa natin ang layunin ng Diyos sa atin kung ano ang nais ng Diyos na lakaran kasi kapag nakafocus ka sa Diyos o sa layunin ng Diyos, hindi ka mapapahamak at hindi ka rin makakagawa ng kasalanan na nakakasakit ng damdamin ng Diyos at sa mga magulang natin. Amen po, tita. Amen! Praise God. Yun na din ba yung sagot ni Kuya? Number 3 po, tita, nagbibigay ng motivasyon. Ang layunin ay nagbibigay sa atin ng motivasyon sa araw-araw ng ating pamumuhay na kahit nakakaranas na tayo ng pagsubok ay alam pa rin natin na may pag-asa pa rin na nagpapalakas sa atin. Number 4, tita, inihanda ka nito sa eternal kapag may layunin ka ay naihanda ka ito sa eternal ng buhay o sa makalangit na layunin at hindi sa mga makalupa na hangarin. Amen po, tita. Amen. Praise God, Kuya James. Kuya James, may tanong ako sa'yo. Kapag ikaw ay, alam mo yun sa eskwelahan, di ba, hinaharot ka ng mga bata, di ba? Ano yung motivation mo sa sarili mo na kapag alam mo yung surdo baga, di ba, sa Ilocano yung mga surdo na syudot na mga tao na, di ba, na inaano ka nila, ano yung nagiging motivation mo ngayon na ilalagay mo sa puso at isip mo para makapagpatuloy ka? Hayaan ko na lang daw. Papaano ko na rin ipapabayad? Paano mo haharapin? Anong gagawin mo? Kuya, papaubaya daw niya sa Diyos.
Oy, praise the Lord. Praise God. Galing ah. Nako, nakangiti si mama mo. Thank you, Lord. Salamat po, Ate Faith. Ikaw talaga, ang dal-dal-dal-dal mo. Praise God. Ano to? Ano ni? Ano ni? Ano ni? Dal-dal-dal-dal ka na. Amen. Praise God. Sige. Dako naman tayo kay Ate Denise. Ate Denise? Mami, natutuwa ako kay kay Ate Faith po kasi yung sasabihin ko nasabi niya na po lahat. Pero sige, Pili ka isa. sige po. Yung kahulugan na lang po sa akin po. Yung number 1 po. So, malalaman po natin yung kahulugan natin po kapag kilala po natin yung Panginoon. And then, kasi, ewan ko po kung accident lang po to. Kasi nabasa ko na rin po yung verse na Jeremiah 29:11. Tapos naka-wallpaper pa po siya kagahanina. Like, I don't know kung sign talaga to. Sign. Nagulat nga po ako, nabanggit niyo po na Jeremiah 29:11 din naka wallpaper pa siya sa cellphone na ginagamit ko po. Ayan. So, ang natutunan ko po dun sa kahulugan, I mean, malalaman natin yung kahulugan po natin kapag kilala po natin yung Panginoon. And then, aanhin mo yung kasikatan kung hindi ka naman kilala ng Panginoon. Aanhin mo yung pagpapasikat sa mundo kung yung sarili nating Panginoon hindi ka kilala. Wait. Aanhin mo po yung mga pagla-like sa madaming like. Kung ang sariling Panginoon po natin hindi ka nga kilala eh. And then meron din akong nabasa dito po sa Kawikaan sa sinabi niyo po na lahat ng plano po natin ay isaalang-alang po natin sa Panginoon. So may babasahin lang po akong verse. Sorry po. So Kawikaan 3:5 and 6, kay Yahweh ka magtiwalang buong puso at lubusan at huwag kang mananagan. Mananahan. Wait. Mananahan sa sariling karulungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya'y aalalahin. Sorry po, di kasi mabasa. Dark po yung pinang-highlight ko dito. Sorry po. Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, ibig sabihin po dito na lahat ng plano mo po, lahat ng pinaplano mo sa buhay, isaalang-alang mo po sa Panginoon kasi siya lang yung magbibigay gabay sa iyong tatahakin. Huwag ka pong magmarunong kasi kung nagmamarunong ka or hindi mo isinasa buhay, hindi mo po inaalay sa ating Panginoon yung iyong plano, hindi po natin alam kung magagawa mo po siya ng perfecto. Or I mean, di naman po tayo perfecto, pero hindi po natin alam kung magiging successful ba yung ating tatahakin na landas. Ayun lamang po. Amen po. Amen. Tama yun, no? Sobrang meaningful nun. Tama yun. Mabuti yun. Totoo yun. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. At hindi sa sarili nating kaunawaan. Ed, anyone? Si Kuya John Daniel. John at saka si Mark. Kuya John, ikaw po. Pili ka lang ng isa. Then, i-ano mo na lang. Or si Kuya Mark. Ninig niyo ba ako? Unahin na muna natin yung online. Kuya John, naririnig mo ako? Nandiyan ka pa ba?
O kaya si Kuya Mark, sino sa dalawa sa inyo? Andito ba sila Kuya Raymond? Nawala si Raymond tsaka si Sheena? Okay, sige, antayin natin sila. Sa Bicol muna tayo. Bicol, ang sasarap ng mga taasan ng paa nitong mga 'to, eh. Akala mo nasa ano, eh, puro paa nakikita ko, eh. O, paa nino ba yung nasa tabi ng Bible na yon? Amen. Sino pa po? Sa Bicol. Okay, sige John Rex. Pili ka ng isa, then explain mo kung bakit yun yung napili mo. Ano Nel, ano din napili mo? Ikaw sasabihin ko ano. Ano yung napili mo dun sa 5? Ano nga yun, Jen Rex? Ano yung napili mo? Eternal life. Eternal life? Ah, Eternal Huwag Life po si Carl? natin ang inyong binigay ni Lord na pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Dahil ito ang layunin niya, ang mabuhay tayo para sa Kanya. Hindi niya tayo pinagbabawalan na gawin yon. Gusto natin, pero dapat piliin natin na sundin ang gusto ng Diyos kasi ito ang magdadala sa atin sa magandang kinabukasan at sa bahay na walang hanggan. Anong bahay? Buhay. Ano mo? Kinakabahan? Sa bagay, bahay din naman yan, Kuya Carl. Palasyo nga lang, mansion. Okay, next. Sino po next? Ikaw na, ako Rokoy. Dito ka lumapit. Ay, Rokoy, Sendron pala. Ano nga sa'yo yung may number 1 hanggang 1 to 5? Number Kaulugan. Oo, number 1 yun. Number 1 ba yung Jan Rex? Si Manny Pacquiao. Huwag kayo maingay. Pag alam natin ang layunin natin, alam natin ang mga dapat natin gawin, malalaman natin yung tama at mali, kaya mahalaga na iintindihan natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin kasi magiging magaan ang lahat kasi alam natin na maganda ang plano ni Lord sa atin. Halimbawa, Kuya Sendron, ano yung halimbawa mong layunin ngayon? Ano yung mabuti para sa'yo na pwede mo mai-advise sa mga kabataan? Smoking, aral ng mabuti, Para? tapos para gumaan ang buhay. Huwag magsigarilyo daw. Sabi mo yan, ha? Ikaw nagsabi niya na? Okay, amen. Alam nyo na yung tama at mali sa edad nyo ngayon, kaya dapat inilalagay nyo sa puso nyo yon. Ikaw naman, Michael. Yes. Nalobat po kasi isa naming cellphone. Sis. Ano ba yung nakikita ko sa bubong na butas-butas? Sorry po. Pagaan ng buhay mo. Number 2 yun. Number 2. Sabi nga rin, Ate Beb, ang kaibigan pwede tayo iwan, pero ang Diyos hindi tayo iiwanan sa kabila ng kasalanan ko. Iyakap niya ako para mas malapit sa Kanya, kaya sa Diyos lang natin matatagpuan ang pag-asa. Kaya kailangan po talaga natin si Jesus sa buhay natin upang sa buhay na walang hanggan. May tanong ako. Amen. May tanong ako sa'yo, Michael. Ano yung nagpapagaan sa buhay mo ngayon? Nakakatulong ba itong Bible study natin? Nakakapagpagaan ba sa buhay mo na nalalaman mo yung katotohanan ng totoong layunin mo? Ano po sis, nawala po. Nawala po. Ay, sorry. Huwag kayong maingay. Ano po yun sa tanong mo po sis, medyo nawala po. Ayan, sa pag-aaral natin ng ganito every Sunday, natututo ka ba at napapagaan ba nito yung buhay mo? Kahit nakikita mong mahirap ang buhay? Opo. Sa paanong paraan? Nakikinig at sinasa puso yung mga sinasabi ng mga pinapaabot niyo pong mensahe, Tita Beb. Amen. Thank you. Praise God. Salamat. Purihin ang Panginoon. Next. Shin, ikaw Aaron. Kayong dalawa kasi. Ikaw meron ka rin. May sagot daw si Linggit.
Ano sa'yo, Linggi? O, tara dito, lapit ka dito, liit. Tara dito, liit. Kaya mo yan. Ito daw po si liit. Sabi ko na sa'yo. Dito na. Ano ba yung sinulat mo? Opo ka dito, oh. Ano ba yun? Ano ba yung sasabihin mo? Yung naintindihan mo? Sige na. Oo. Yung sinulat mo kanina kahit onti lang. Meron palang ka-partner dito si Faith eh. Diyos dahil madali. Teka lang, hindi man marinig. Sige, ulitin mo. Oh. Turuan ka ni Tito Yaris. Layunin ang Diyos dahil madali na natin mahalin ang ating mga nanay, tatay, at ang iba pang ating mga kapwa dahil dahil na lang ulit. basta sabi mo na Dahil ang inunang inunan natin na mahalin din at ay siya ang ating unang layunin. Layunin. Pasensya na sis, hindi pa po kasi marunong magsulat ng spelling. Kaya tinuturuan. Praise God. Okay lang po yun. Mahalaga nakakarinig siya. Sabi nga, ang pakikinig doon natin na kukuha ang pananampalataya. Ang pakikinig ng pakikinig. Amen? Next. Tara, be. Tara dito. Sino mauna sa inyo ni Aaron? O, ikaw na, Aaron. Dito ka, lumapit ka dito, Aaron. yan yung question ko. Dito ka na, Aaron. Ano yung napili mo? Wala. Anong number yon? Number 3 po, focus. Focus. Si Aaron, kapatid ni Rex? Okay lang yan. Hindi ka naman pagtatawa na sa buhok mo. Sige na. Aray, nakakapagod na akong hawakan yung cellphone. Ang batayan at pundasyon natin dapat ang salita ng Diyos kasi po hindi po natin magagawa ang layunin ni Lord kung hindi natin alam o nakikilala ang Lord. Kaya bilang pinili na tayo ni Lord, huwag na po tayong sayangin yung pagpili ni Lord sa atin. Amen po. Huwag natin sayangin yung pagpili ni Lord. Okay, kuya, may tanong ako sa'yo. Paanong paraan mo magagawang pundasyon si God? Paano? Paanong way, 'di ba? Madali kasing sabihin na, okay, foundation ko si Jesus, foundation ko si God. Sa paanong paraan? Bilang kabataan, sa paanong paraan? Paano ka makakapag-focus na ang foundation mo talaga tumatayo ka para sa Diyos? Ibabahagi ko ang salita ng Diyos. Praise God. Amen. Praise God. Glory to God. Salamat. Shin, tara na dito, Shin. Yung sinulat mo, tara na dito. Ikaw naman. Sila tapos na. Tara na dito. Malapit magkanin. Tara na dito, be. Dali na. Tara na dito. Dali na. Yung naintindihan mo. Tara na dito ka na, oh. Na-lobat kasi yung isang cellphone. Tara na dito. Bakit laging pinipilit si Shin? Bilis na ano yung naintindihan mo. Sige, di ko na itatapa. Sige na. Ang natutunan ko po ang naintindihan ko po ay lahat ng patungkol sa Diyos, buhay na meron tayo ay galing sa Diyos, mabuhay tayo na makita dapat ang Diyos sa buhay ko. Dapat alam at naintindihan natin bakit tayo nabubuhay tayo para sa Diyos. Kahit mamatay na tayo, dapat para sa Diyos tayo. Amen po. Para Paano, mabuhay. Ate Shin, paano mo ipapakita na nabubuhay ka para sa Diyos? Paano mo mapapakita? Kasi madaling sabihin sa'yo madaling sabihin mo sa akin ngayon na kailangan po makita sa buhay ko na nabubuhay po ako para sa Panginoon.
Paano mo gagawin yun sa labas? Paano mo gagawin yun sa eskwelahan? Paano mo gagawin yun sa bahay nyo? Paano mo gagawin sa labas? Paano? Paano mo ipapakita na nabubuhay ka para sa Diyos? Kung hindi ka magsasalita. Isi-share ko po si Lord. And ano pa? Maraming nagsishare kay Jesus, masamang ugali. Para po ipakita ko po sa buhay ko. Sa paanong paraan? Paano makikita sa buhay mo? Paano? Pag nagsayaw ka ba, makikita na si God sa'yo? Paano ba? Paano? Paano daw? Paano mo pinapakita? Kapag sunod ko po kila mama at papa po. Tanungin ko nga, sumusunod ba siya? Kuya Jeff? Kuya Jeff, masunurin bang anak si Shin? Natatakot na siya. Natatakot na ba? Kanina pa siya dinuduro ni papa niya. Praise God. Sige, purihin ng Panginoon ha. Maging masunurin kayo sa mga magulang nyo kasi ang nanay at tatay ninyo, yaan ang sabi nga, kung hindi niyo kayang igalang ang nanay at tatay, mahirapan kayong igalang si God na hindi nyo nakikita. Kasi si nanay at tatay na nakikita nyo, hindi nyo kayang igalang. Amen? So, praise God. Ayan, nabumaba na pala sila Kuya Jan. Amen? So, purihin ng Diyos. Maraming salamat sa buhay ninyo. At natutuwa ako sa mga insight ninyo. And mas matutuwa ako sa inyo kung makikita ko yung mga pagbabago sa buhay ninyo. Amen? Na mababalitaan ko pag